Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, sugal man kung ituring ang pag-ibig ay hindi natin maikakaila ang kakaibang pakiramdam kapag nagsimula ng tumibok ang ating puso para sa isang tao. Masarap magmahal kahit na wala kang kasiguraduhan kung ang taong minahal mo sa kasalukuyan ay ang makakasama mo sa habang buhay. Ikaw kapuso, naaalala mo pa ba ang taong unang nagpatibok ng iyong puso? Mahirap kalimutan ang first love dahil sila ang nagbabago ng ating buhay. Sila ang unang nagturo sa atin kung paano magmahal, kung paano ang masaktan at kung paano pahalagahan ang mga bagay na importante sa ating buhay. Kaya naman kahit na hindi man sila ang nakatuluyan natin sa huli, aminin nating meron pa ring espesyal na lugar sa ating puso ang taong una nating inibig. Ganito ang naging kwento ng ating letter sender ngayong araw na si Amelia. Tungkol ito sa kanyang first love at kung papaano nila sinubukang ipaglaban ang kanilang pag-iibigan. Pero ang tanong, sila pa rin ba ang nagkatuluyan hanggang sa dulo? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Amelia at 63 anyos na po ako ngayon. Isa po akong sari-sari store owner at masasabi ko na isa po ako sa mga may edad ninyong taga-subaybay na mula pa sa Cavite. Simula noong nagpatayo po kasi ako ng sarili kong tindahan dito sa harap ng aming bahay ay naging parte na ng araw-araw ko ang pakikinig ng Barangay Love Stories. Natutuwa kasi ako kapag nakakarinig ako ng mga kwento ng ibang tao, lalo na kapag tungkol ito sa pag-ibig. Nanunumbalik ako sa panahon kung saan ay minsan din akong nakaramdam na magmahal. Kaya ko po naisipang sumulat sa inyo ay para ibahagi naman ang sarili kong love story. Babalik po tayo taong 1975. Kung kailan ay nagsimula akong mamasukan bilang kasambahay sa tahanan ng isang mayamang pamilya sa aming lugar. 17 anyos pa lamang ako noon, Papa Dudut. Mula po ako sa isang mahirap na pamilya at ikalawa po ako sa 6 na magkakapatid. Parehong hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang mga magulang ko. At ang tanging bumubuhay lamang sa amin noon ay ang pagbapadyak ng tatay ko. At dahil nga sa hirap ay hindi na rin po ako nakapag-aral. Hanggang high school lamang ang inabot ko at hindi ko na natapos. Kaya noong alokin ako ng kapitbahay naming si Aling Teresa na nooy namamasukan sa pamilya, ilamang pasita para maging kasambahay ay hindi na po ako tumanggi. Ang aming pamilya ay 2 beses sa isang araw lang po kung kumain. At corned beef na ang maituturing naming pinakamahal na ulam. Kaya naman ang magkaroon ako ng oportunidad upang makapagtrabaho ay ako na mismo ang nagpresenta kay Aling Teresa. Mayamang pamilya po ang pinasukan ko. Isa sa pinakamayamang pamilya sa bayan namin noong kapanahunan ko. Nanggaling kasi sa politika ang kanila kaya medyo kilala na ang apelyido at kahit na hindi sila magtrabaho ay hindi na sila mauubusan ng pera. May sariling negosyo ang mga naging amo ko. Isang kainan at isang hardware store. Sa pagpasok ko sa kanilang pamilya bilang kasambahay ay doon ko na po unang nakilala si Roger na siyang nagpabago sa buhay ko. Grabe! Ang laki naman ng
kwartong to. Mas malawak pa to kaysa sa bahay namin ah. Kaso, ang kalat naman. Pulutin ko nga muna tong mga damit sa sahig. Uy! Ah! Sino ka? Sorry po, sir. Akala ko po kasi lumabas na kayo. Ang sabi po kasi ni ma'am… Sino ka nga? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ako po si Amelia. Bakit nandito ka sa kwarto ko? At bakit hawak-hawak mo yung salawal ko? Ako po yung bagong kasambahay ninyo. Ang sabi po kasi ni ma'am, linisin ko raw tong kwarto ninyo kasi 5 buwan na raw po niyang hindi makita yung sahig sa dami po ng kalat. Hindi ka ba marunong kumatok? Paano na lang kung bigla kang pumasok dito tapos wala pala akong suot na damit? Maging ngayon naman po, wala po kayong saplot maliban dyan sa tuwalya ninyo eh. Huwag kang titingin. Sanay na po ako dyan, sir. Puro lalaki po ang mga kapatid ko sa bahay. Maniwala man po kayo o hindi, sanay na ako makakita ng katawan ng lalaki. At saka, hindi naman ho gaano maganda yung katawan nyo, sir. Kahit na. Sa susunod kumatok ka kasi. Kumakatok naman po ako pero katulad nga po ng sinabi ko, akala ko po pumasok na kayo sa eskwelahan. Sabi po kasi ni ma'am wala nang tao dito, kaya hindi na po ako kumatok. Sino naman kakatukin ko kung wala naman po palang tao, di ba? Basta sa susunod gusto kong kumatok ka pa rin kahit walang tao sa loob. Naiintindihan mo? Opo sir, kung yan po ang utos nyo, masusunod po. Kayo ang amo ko eh. O siya, lalabas na po muna ako sir para po makapagbihis kayo. Wag na. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Sa banyo na lang ako magbibihis. Pakibato na lang sa akin yung uniform ko dyan sa likuran mo. Ito po ba? Bakit ko naman po ibabato, sir? Baka malukot pa. Heto po, sir. Teka! Huwag ka lalapit! Ha? Bakit po? Iaabot ko lang naman po tong damit ninyo. Sabing ibato mo na lang eh. Hindi ka talaga marunong sumunod sa utos, no? Ba't parang takot po kayo sa akin, sir? Hindi naman po ako nangangagat. Lalaki ako, babae ka. Nasa iisang kwarto tayo. Tapos wala akong suot na damit. Hindi ako komportable. Tapos po? Bahala ka na nga dyan. Amin na yung damit ko. Sungit naman. Saluhin niyo po. Ay nako, saan ko ba ilalagay itong maruruming damit na to? Wala ba siyang lalagyan ng maruruming damit? Grabe. May mga balat pa ng mga chichirya dito. Ang ganda sana ng kwarto. Ang kaso, parang nagiging tambakan naman ng kung ano-ano. Ay, ano ba yan? Parang araw-araw may dumadaang ipo-ipo dito ah. Ang daming kalat. Ay, ito pa. Ano ba yan? Teka, ano to? Ano ba yan? Meron pang tinapay na inaamag na dito sa ilalim ng kama niya. Pambihira naman Ano nga pala ulit pangalan mo? Amelia, sir. Ako pala si Roger. Opo, nakwento na po kayo sa akin ni ma'am kanina. Pasensya ka na, nasigawan kita kanina. Akala ko kasi minumulto na ako eh. Grabe nga po yung sigaw niyo eh. Muntik na ako atakihin sa sobrang lakas. Ilang taon ka na ba? 17 po. Mas matanda pala ako sa'yo. Hindi ka ba nag-aaral? Wala kaming pera para dyan eh. Imbis na gumastos po sa pag-aaral, ibibili na lang po namin ng ulam. Madami po kasi kami sa bahay, sir. Tapos si tatay lang po ang may trabaho sa amin. Mabuti nga po't nakapasok ako rito para naman po makatulong ako sa gastusin sa bahay. Ganun ba? Kayo po, sir, ilang taon na po kayo? 18. Wag mo na akong i-sir. Pakiramdam ko teacher ako pag tinatawag mo akong sir eh. Tawagin mo na lang akong Roger. Sige po, Roger. Sige, maiwan na kita. Late na ako eh. Ikaw na bahala dito sa kwarto ko ha. Opo, sisiguraduhin ko pong hindi nyo mamumukaan tong kwarto nyo pagbalik nyo. Papadudod sa mga unang buwan ng pananatili ko bilang kasambahay sa tahanan nila Roger.
ay mabilis kaming naging magkaibigan. Dahil siguro halos magkaedad lamang kami kaya agad kaming nagkagaanan ng loob. Dalawa lang kasi silang anak ni Ma'am Pasita at malayo ang agwat ng edad nilang magkapatid. 7 taong gulang lang noon ang nakababatang kapatid ni Roger kaya sa akin lang siya nagkaroon ng ugnayan dahil ako lang din naman ang nakakaintindi sa mga problema niya bilang pareho kaming teenager ng mga panahong yon. Mabait na tao si Roger, Papa Dudut. Makulit din siya, sobrang kulit na minsan ay napapahamak na siya sa pagkakaroon niya ng sobrang lakas ng loob. Palaging positibo ang pananaw niya sa buhay na siyang pinakanagustuhan ko. Bukod sa nakakaakit na mukha ay gentleman din siya, Papa Dudut. At marespeto sa mga taong nasa paligid niya, mayaman man o mahirap. Kailanman ay hindi ako itinuring na kasambahay ni Roger. Sa halip ay itinuring niya ako bilang kaibigan. Kaya naman po, Papa Dudut, sa araw-araw na pagsasama naming dalawa ay hindi ko na po naiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Pagkalipas ng mahigit 1 taon, ang pagkakaibigang nabuo sa pagitan namin ni Roger ay mas lumalim pa. Nagsimulang iparamdam ni Roger ang paggiliw niya sa akin na noong una ay hindi ko masyadong binigyan ng pansin dahil kailanman ay hindi pumasok sa isipan ko na mayroong kaming pag-asa na maging magkasintahan. Mahal ko na siya noon, Papa Dudut, pero pilit kong itinatago ang pag-ibig na yon sa kanya dahil ayokong umasa sa isang pangarap na tila ba imposibleng magkatotoo. Hanggang sa dumating ang araw na si Roger na mismo ang magtapat ng pag-ibig sa akin. Nasaan kaya dito si Roger? Sabi niya dito ko raw siya puntahan. Amelia, nandito ako. Ay, nandyan ka pala. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa kakahanap sa'yo. Ang tagal mo kasi sa palengke. Sandali lang kaya ako doon. Natagalan ako sa paghahanap sa'yo. Sabi mo, hintayin mo ako sa may akasya. Ang dami kayang akasya dito. Tapos sa dami ng pwedeng piliin, ito pa talagang nakatago ang pinili mo. Mas maganda kasi dito. Kasi mahangin, tsaka malayo sa tao. Ito na nga ang naging tambayan ko simula nun. Kasi kapag nandito ako, pakiramdam ko may sarili akong mundo. Malayo sa ingay, malayo sa mga tao, tahimik at ang pinaka-importante, solo ko tong lugar. Hindi ko alam na ang tulad mo palang mahilig makihalubilo eh. Gusto rin palang mapag-isa minsan. Siyempre, gusto ko rin naman magkaroon ng pagkakataon na mapag-isa. Kailangan nating lumayo sa publiko para kahit papano, kumalma ang utak natin. Pwede mo namang gawin yan sa kwarto mo eh. Solo mo rin naman yung lugar na yon. Kwarto ko na kada oras kinakatok ni Mama kasi palagi na lang daw ako nagkukulong? Wag na, mas maganda dito. Kasi parang kaharian na ang turing ko dito. Tapos ako ang hari, di ba? Ewan ko sa'yo, para kang bata mag-isip. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Wala naman. Nakakatuwa ka lang kasi. Ang tanda-tanda mo na pero nag-i-imagine ka pa ng mga kaharian na yan? Pagbigyan mo na ako. Bakit mo pala ako tinawag dito? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano naman ang gusto mong sabihin? Di ba, nasabi ko sa'yo na ako ang hari dito? Oo. May kulang kasi sa kaharian ko eh. Ano pa ba ang kulang? Wala akong reyna. Pwede bang ikaw na lang ang gawin kong reyna? Ayaw mo ba? Nagtatapat ka ba ng pag-ibig sa akin? Parang gano'n na nga. Roger, kasi… Ayos lang naman kung ayaw mo. Maiintindihan naman. Oo! Pumapayag ako maging reyna mo! Talaga? Siguro hindi mo napapansin to pero kakaibang saya talaga ang nararamdaman ko tuwing kasama kita. Dahil sa'yo nagkakaroon ako ng inspirasyon sa buhay. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung nararamdaman mo sa akin pero ako, alam kong matagal na akong may gusto sa'yo. Ay! Grabe ang kabog ng dibdib ko ngayon. Hindi ko inaasahan na gusto mo rin pala ako. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi mo lang alam pero sobrang tagal ko nang gustong manligaw sa'yo.
Natatakot lang ako na baka hindi mo ako gusto. Na kapag sinabi ko sa'yo ang nararamdaman ko, baka hindi ka na maging komportable na makasama ako. Alangan namang ako ang una magpakita ng motibo. Siyempre, dalagang Pilipina ako, no? Nagpaiwatig ka man lang sana kahit konti. Hindi mo ba alam na bago ka dumating sa lugar na to, ilang beses kong pinractice yung mga linyang sasabihin ko sa'yo? Ha? Anong ibig mong sabihin na pinractice mo lang ang mga sasabihin mo? Aminin ko na. First time ko lang pumunta sa lugar na to. Kanina pa akong umaga naghahanap ng magandang pwesto para magtapat sa'yo. Sakto lang na malapit dito ang dinadaanan mo papuntang palengke. Kaya itong akasya na to na lang pinili ko. Akala ko talaga sariling lungga mo na tong akasya na to eh. Naniwala pa naman ako. Siyempre, kailangan kong maging romantiko para mapa-oo kita. Ayun na nga, napa-oo mo na nga ako. Pero hindi ba mas nakakatuwa kung meron tayong sariling lugar na tayong dalawa lang yung nakakaalam? Para kapag kunwari pinaghiwalay tayo ng tadhana, na sana naman hindi mangyari, may tagpuan tayong dalawa. Oh, edi ito na yun. Simula ngayong araw, ang puno ng akasyang to na ang magiging tagpuan natin. Total, itong akasya na to na ang naging saksi sa panimula ng relasyon natin. Sandali lang ha. Ano kayang maganda? Ito. Anong ginagawa mo? Isusulat ko sa punong to ang mga pangalan natin. Para sa ganun, may ebidensya tayo na sa atin na tong lugar na to. Ay nako, kung ano-anong naiisip mo. Sige na. Mauna na ako sa'yo ha, magluluto pa ako ng pananghalian. Teka, sandali lang. Hintayin mo naman yung hari mo. Papadudod sinagot ko po si Roger. Hindi na po ako nagdalawang isip pa dahil totoo naman na nahulog na ang loob ko sa kanya noon. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang pakiramdam noong naging nobyo ko si Roger na parang kahapon lang ito nangyari. Parang ako na yata ang pinakamasayang babae noon. Akalain mo ang lalaking inaasam ko. Ang lalaking lihim kong iniibig ay may gusto rin pala sa akin. Sinong babae naman ang hindi sasaya kapag naging kayo ng taong pinakamimithi mo? Si Roger po ang first love ko, Papa Dudut. At ipinapanalangin ko noon na sana ay siya na rin ang maging huli. Iniisip ko noon na kapag nawala sa akin si Roger ay baka mahirapan na akong maghanap ng iba dahil na kay Roger na po ang lahat ng katangiang pinapangarap ko sa isang lalaki. Siya po ang nagturo sa akin kung papaano ang magmahal at sa kanya ko rin naramdaman kung papaano ang makatanggap ng pagmamahal. Papadudod sa kabila ng masayang buhay ko kasama si Roger ay kabaliktaran naman ito para kay Ma'am Pasita. Ibang-iba po kasi ang ugali ni Ma'am Pasita kumpara sa anak nitong si Roger. Masyado po siyang strikto at minsan ay may pagkamatapobre pa. Alam na alam ko po ito dahil kailanman ay hindi niya ako itunuring na pamilya bagkus ay isang utusan lamang. Saka nga lang po kami nakakakain kapag tapos na ang pamilya nilang kumain. Iba rin po ang ulam nila sa ulam namin. Sa pananatili ko po sa kanila ay damang-dama ko po ang linyang naghahati sa pagitan namin na mahirap at sa kanila na mayaman. Nang minsan nagkukulitan kami ni Roger sa kusina at sweet na sweet ay bigla kaming naaktuhan ni Ma'am Pasita sa ginagawa namin. Para kami mga batang nahuli ng magulang na gumagawa ng masama. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Papa Dudut. Dahil alam kong ayaw na ayaw ni Ma'am Pasita na nagiging feeling close ako sa pamilya niya. Handa na ako noon na mapagalitan pero kinagulat ko ang naging reaksyon sa amin ni Ma'am Pasita. Papadudot nang makita kami ni Ma'am Pasita na naglalambingan ni Roger sa kusina ay parang wala siyang nakita. Hindi masaya ang mukha niya pero hindi rin naman galit ang itsura niya.
at kung galit man siya ay hindi niya ito ipinaramdam sa harap ni Roger. Yon ang mas nakakatakot, Papa Dudut, dahil hindi ko alam kung ano ang nasa isipan niya noon. Akala ko ay pagagalitan niya ako sa nakita niya pero sa halip, ang ginawa niya ay inutusan niya lang akong tapusin ang mga labada samantalang pinapasok naman niya si Roger sa kwarto niya para mag-aral. Matapos noon ay ilang araw pong naging mailap si Mampasita sa akin. Alam kong hindi niya nagustuhan ang nakita niya at naramdaman ko yon sa tono ng pakikipag-usap niya sa akin tuwing meron siyang ipinapagawa. Para bang galit siya sa akin. Sa mga araw na yon ay grabe po talaga ang kaba sa dibdib ko dahil natatakot akong mawalan ng trabaho. Kaya naman tuwing nilalapitan ako ni Roger sa loob ng kanilang bahay ay sinisigurado kong wala si Mampasita na maaaring makakita sa amin. Pero dumating din po ang araw na kinakatakutan ko. Habang nasa eskwelahan si Roger at mag-isa ako naglilinis ng kanilang CR, ay doon na po kinumpronta ako ni Mampasita. Hindi na po bago sa akin ang mapagalitan niya pero ng araw na yon ay ibang klaseng galit po ang ipinakita niya sa akin. Galit yon na may halong pandidiri. Amelia, hindi ka pa ba tapos dyan? Kasi simula ko lang po, ma'am. Bakit po? May iutos po ba kayo? Wala naman, pero gusto kitang makausap. Itigil mo muna yung ginagawa mo. Sige po. Ma'am, meron po ba kayong gustong sabihin? Napapansin ko lang kasi na masyado ka na yatang nagiging malapit kay Roger. Mukhang nakakalimutan mo na yata kung ano ka rito ah. Ay, hindi naman po, ma'am. Alam ko naman po ang trabaho ko dito sa bahay ninyo. Paminsan-minsan, nagkukwentuhan lang po kami ni Roger tungkol po sa buhay kasi pareho kaming nakaka-relate sa mga problema namin bilang kabataan. Roger? Ganun na kayo kalapit sa isa't isa para tawagin mo siya sa pangalan? Hindi po. Nakiusap po kasi si Roger. Si Sir Roger sa akin na tawagin ko na lang po siya sa pangalan niya. Naaasiwa raw po kasi siya kapag tinatawag ko siyang sir. Ipapaalala ko lang sa'yo, Amelia ha, nakatulong ka rito. Hindi ka nagbabakasyon sa bahay namin para makipaglandian sa anak ko. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Alam ko namang mahirap na hindi magkagusto sa anak ko kasi gwapo naman talaga siya. Sa totoo lang, maraming babae ang nagkakagusto sa kanya kaya sinasabi ko na sa'yo. Kung ano man ang nararamdaman mo sa anak ko ngayon, pigilan mo na yan. Wala kang pag-asa sa kanya. Muchacha ka lang. Opo, ma'am. Aminin mo nga. May gusto ka na ba kay Roger? Ma'am, wala po. Wala po akong karapatan na magkagusto sa kanya. Katulad nga po ng sinabi ninyo, hindi po kami bagay sa isa't isa. Oo, tama ka. Kaya wag mo nang pangarapin ang anak ko, ha? Kung makikita mo lang yung mga babaeng kaklase niya na nagkakagusto sa kanya, walang-wala ka kumpara sa mga batang yon. Naiintindihan ko po, ma'am. Tsaka sa susunod, ayaw ka nang makita na nagsasayang ka ng oras kasama si Roger. Naiintindihan mo ba? Kung trabaho, trabaho lang. Walang halong kakirihan, kuha mo? Nandito ka para maging utusan, hindi para maghanap ng kalandian. Kung gusto mo nang magkaroon ng nobyo, maghanap ka sa inyo, wag dito. Maraming lalaki doon na kauri mo. Sobra naman po kayo masyado, ma'am. Alam ko pong mahirap lang kami, pero sana wag niyo naman po kaming insultuhin ng ganyan. Masakit ba? Totoo kasi, di ba? Opo, ma'am, mahirap lang ako at hindi kami bagay ni Sir Roger. Nakuha ko na po yung punto ninyo. Wag niyo naman po sanang idamay dito ang estado ng buhay ko. Mukhang hindi mo pa nakukuha. Sumasagot ka pa eh. Saan mo nakuha yung tapang na sagot-sagutin ako? Dahil ba close na kayo ni Roger? Ay, hindi naman po, ma'am. Sorry po, nadala lang po ako. Ayusin mo yung bunganga mo, ha? Hindi kayo bagay ng anak ko. Isaksak mo yan sa kukote mo. Hindi ka niya magugustuhan at kailanman hindi ako papayag na magkaroon ng nobyang tsimay ang anak ko. Nakuha mo? Opo, ma'am. Kailangan mo ng trabahong to, di ba?
Kung gusto mong manatili sa trabahong to, layuan mo ang anak ko. Opo. Ano? Hindi kita narinig. Opo ma'am, nakuha ko po. Kayang-kaya kitang paalisin dito sa pamamahay ko at kayang-kaya kitang palitan ng walang pag-aalinlangan. Kaya wag na wag mo akong kakalabanin. Hala sige, bumalik ka na sa pagkukuskos ng kubeta. Siguraduhin mong walang dumiyan ha? Wala akong ibang choice, Papa Dudut, kundi ang sundin ang gusto ng amo ko. Matapos ang naging pag-uusap namin, ay pinaparamdam sa akin ni Ma'am Pasita kung gaano ako kababa. Kung saan ang kinakalugaran ko. At malayong malayo yon sa kinakatayuan ni Roger. Nainis nga ako sa sarili ko noon dahil naniwala ako na baka may chance sa kaming magkatuluyan ni Roger. Na siya na ang tao para sa akin. Pero sa lahat ng sinabi ni Ma'am Pasita, para na niyang binasag ang pag-asa ko na si Roger na nga ang makakatuluyan ko sa huli. Nagsimula po akong umiwas kay Roger at tuwing nilalapitan niya ako ay palagi akong nagrarason na marami akong trabaho at wala akong oras para harapin siya. Alam ko kasi na bawat galaw ko ay may mga matanang nakatutok sa aking likuran. Parang agila na minamatyagan ang kanyang pagkain. Konting pagkakamali lang ay tiyak na agad akong aatakihin. Ayoko pong mawala ng trabaho dahil sa akin na nakaasa ang pamilya ko simula nang pumasok ako bilang kasambahay. Kaya naman kahit masakit ay mas pinili ko na lamang po na layuan na muna si Roger. Hindi nagtagal ay napansin din kaagad ni Roger ang ginagawa kong pag-iwas sa kanya. Nung una ay tinatanong niya kung may nagawa ba siyang kasalanan at bakit parang hindi ko siya pinapansin. Nagsinungaling po ako na sobrang abala lang talaga ako sa trabaho ko. Ayaw kong sabihin sa kanya ang dahilan kasi alam kong lalong lalala ang sitwasyon kapag pinaalam ko po kay Roger na kinausap ako ng mama niya. Mahirap umiwas sa taong araw-araw mong nakikita at nakakasama sa isang bubong. Pero kahit papaano ay nagagawang ko naman ang paraan para hindi kami magpang-abot ni Roger. Hanggang sa dumating ang araw na napuno na siya sa kawalan ko ng atensyon para sa kanya. Amelia, halika rito saglit. May papakita ako sa'yo. May ginagawa ako, mamaya na lang. Saglit lang naman. Matutuwa ka rito, halika na. Roger, abala ako sa trabaho ko. Ang damot mo naman sa oras. Wala pa nga sa 1 minuto hiningi ko sa'yo eh. Ayaw mo pang ibigay. Mahalaga ang bawat oras para sa akin, Roger. Marami akong trabaho sa isang araw at kapag hindi ko nagawa lahat yun, pagkagalitan ako ng mama mo. Ayoko mangyari yun. Si mama ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Anong ibig mong sabihin? Siya ba nagsabi na iwasan mo ko? Inutusan ka ba niyang huwag makipag-usap sa akin? Hindi ah. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon kaya wala pa akong oras para sa'yo. Alam ko ng ugali ni mama eh. Huwag mo na siyang pagtakpan. Siya may pakana nito, no? Tinakot ka ba niya? Pwede ba, Roger? Huwag mo muna akong abalahin. Walang kinalaman dito si Ma'am Pasita. Kung ganun, anong dahilan? Bakit ka umiiwas? Ayaw mo na ba sa akin? May nagawa ba akong kasalanan? Abala lang talaga ako. Ano ka ba? Mahirap bang intindihin yun? Marami akong ginagawa ngayon. Ang hindi ko maintindihan, busy ka rin naman noon pero bakit ngayon? Ganito na ang trato mo sa akin. Gusto mo na ba akong hiwalayan? Hindi, Roger, hindi. Ayoko mawala ka sa akin. Ayoko mangyari yun. Eh bakit ayaw mong sabihin sa akin kung anong problema? Amelia, wag mo akong gawing bobo. Marunong ako magbasa ng sitwasyon. Tinatanong kita kasi gusto ko lang ng kumpirmasyon mo. Tinatakot ka ba ni mama? Oo. Kinausap niya ako na layuan kita. Hindi daw tayo para sa isa't isa.
Mas marami raw ibang babae dyan na mas bagay sa'yo. Amelia, ikaw lang ang babae para sa akin. Ikaw lang ang babaeng minamahal ko. Ako ang mas nakakaalam kung sino ang tinitibok ng puso ko at hindi si Mama. Kaya huwag kang maniwala sa kanya. Nalilito na ako, Roger. Hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin. Susundin ko ba yung puso ko na nagsasabing mahalin kita? O papanig ba ako sa utak ko na nagsasabing mas kailangan kong trabahong to? Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Halika nga rito, yakapin mo ako. Roger. Huwag kang matakot kay Mama. Alam kong nasabi lang niya yung mga bagay na yun kasi hindi ka pa niya lubusang nakikilala. Ako kilalang kilala na kita kasi palagi kitang nakakasama. Hayaan mong kilalanin ka muna ni Mama. Kapag nakita niya kung gaano ka kabait, kasipag at kalambing, paniguradong hindi na niya tayo tututulan. Pero kailangan kong sundin ang gusto ng mama mo. Kung hindi ko gagawin yun, tatanggalin niya ako sa trabaho. Ganito na lang, didistansya na muna ako sa'yo. Itago na lang muna natin ang relasyon natin para sa kapakanan mo. Basta araw-araw, tuwing mamamalengke ka, lagi kitang hihintayin sa tagpuan natin. Sa puno ng akasya? Oo, sa sarili nating kaharian. Salamat. Salamat at naiintindihan mo ako. Pasensya ka na kung wala pa akong magawa sa ngayon. Pasensya na rin sa kung ano mang nasabi sa'yo ni Mama. Mabait namang tao si Mama. Minsan iba lang talaga ang tingin niya sa mga taong malayo sa estado ng buhay niya. Naiintindihan ko naman siya eh. Kabutihan mo lang naman ang iniingatan ni Ma'am Pasita. Hayaan mo. Ipinapangako ko sa'yo na balang araw, ipapakilala rin kita sa publiko bilang nobya ko. Pangako ko yan. Papadudot, isa sa mga katangian ni Roger ay ang mamulaklak ito kung magsalita. Bawat kataga na kanyang binibitawan ay para kang nahihypnotize, dahilan upang madali ka lang niyang mapaniwala sa mga salitang kanyang binabanggit. Kaya naman noong sabihin ni Roger na huwag ko raw ipag-alala ang kanyang mama ay naniwala ako. Naniwala po ako na siya na raw ang bahala sa nanay niya. At dahil doon, Papadudot, ay nawala ang takot ko kay Ma'am Pasita sa pag-aakalang kakausapin na niya ang nanay niya tungkol sa sitwasyon naming dalawa. Ipinangako niya sa akin na darating din ang araw na ipapakilala niya ako sa publiko bilang kanyang kasintahan at magsisimula ito sa kanyang mga magulang. Pinagkatiwalaan ko po ang pangakong yon ni Roger. Nagtiwala po ako na meron siyang sapat na kakayanan upang ipaglaban ang pag-ibig namin sa mga taong tutol sa aming relasyon. Ang hindi ko naisip ay masyado pa kaming bata noon. Malakas ang loob, masyadong matayog ang mga pangarap at maraming ambisyon sa buhay. Hindi ko inaasahan na ang realidad pala ng buhay ay mas malala pa sa aking inaakala. Hindi naglaon ay bumalik na ulit kami sa dati ni Roger. Naging malambing kami ulit sa isa't isa kahit na pinagbawalan na ako ni Ma'am Pasita na magkaroon ng ganong klase ng samahan sa kanyang anak. Iyon ang isa sa mga pinagsisisihan ko, Papadudot. Ang kalabanin ang kagustuhan ng aking amo. Matapos ang araw na yun ay sobrang bilis ng mga pangyayari. Nagising na lamang ako na galit na sa akin si Ma'am Pasita. Hinila niya ako palabas ng kwarto ko at bigla na lang niya akong pinalayas sa kanilang tahanan. Papadudot kung papaano ang napapanood nating paraan ng pagpapalaya sa mga teleserye ay ganon na ganon mismo ang nangyari sa akin. Kinaladkad ako palabas ni Ma'am Pasita at wala akong kalam-alam kung ano ang rason niya. Nagkalat ang lahat ng mga damit ko sa labas habang pinapanood ako ng mga tao kung paano ako itapon palabas na parang basura. Pinagbintangan ako ni Ma'am Pasita na nahuli raw niya akong nakikipagharutan sa ibang lalaki habang nasa trabaho. Ayaw daw niyang masira ang pinakaiingatan nilang pangalan dahil lang sa kalandian ng isang kasambahay.
Alam ko po sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ko po magagawa yon. Walang katotohanan ng lahat ng mga paratang niya sa akin dahil hindi ko po magagawang makipagharutan sa ibang lalaki. Gayong alam ko namang meron na akong kasintahan. Isa lang po ang lalaki sa buhay ko at si Roger yon. Alam ko po kung saan nanggagaling ang biglaang galit na nararamdaman ni Ma'am Pasita noon. Kinagabihan kasi bago ang pangyayaring yon ay inamin na ni Roger sa kanyang mga magulang na meron kaming relasyong dalawa. Alam ko naman pong hindi ako tanggap ni Ma'am Pasita. Alam ko din na ayaw niya sa relasyon namin. Inaasahan ko na natututol siya sa relasyon naming dalawa ng anak niya, pero hindi ko po inaasahan na hahantong ang lahat sa ganitong punto. Ang mas kinagulat ko pa, Papa Dudut, ay noong walang ginawa si Roger upang ipagtanggol ako. Hinintay ko po siyang magsalita habang pinagtatabuyan ako. Hinintay ko siyang kampihan ako at sabihing hindi ko magagawa ang mga pinaparatang sa akin ni Ma'am Pasita, pero wala po siyang ginawa. Hinayaan lang niya akong umalis sa buhay nila. Amelia! Tumayo ka dyan! Ma'am, bakit po? Ano pong nangyayari? Lumayas ka rito! Lumayas ka sa pamamahay ko! Sandali po, ma'am. Nasasaktan po ako. Aray, teka po, ma'am. Malandi kang babae ka! Umalis ka rito! Ma'am, sandali naman po. Bakit po ba? Ano po bang nagawa ko sa inyo? Ma, anong nangyayari dito? Anong ginagawa niyo kay Amelia? Huwag kang makialam dito! Roger! Haliparot kang babae ka? Akala mo hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Ano po bang ginawa ko? Sabihin niyo po sa akin kung anong ginawa kong kasalanan. Bakit niyo po ba ako kinakaladkad ng ganito, ma'am? Nagmamaang-maangang ka pa? Akala mo hindi ko malalaman na nakikipagharutan ka pala sa labas habang nagtatrabaho ka sa akin? Kung kani-kaninong lalaki ka pala nakikipagkita? Tapos ipagyayabang mo pa na dito ka nakatira sa amin? Ang kapal naman ng mukha mong babae ka! Ma'am, hindi ko po alam ang pinagsasasabi ninyo. Hindi po ako nakikipagharutan sa labas. Hindi ko po magagawa yon. Roger, maniwala ka sa akin. Kahit ilang balde pa ang iyak mo sa harap ko, hindi na ako maniniwala sa'yo. Alam ko na mangyayari to eh. Sa bagay, pati anak ko, nilalandi mo. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Umalis ka na sa harapan ko kung ayaw mong ipadampot kita sa mga pulis. Sumasobra naman po yata kayo. Alam ko mababa lang ang tingin niyo sa akin pero wala pong katotohanan lahat ng mga pinaparatang niyo sa akin. Hindi po ako ganong klase ng tao. Kita mo? Sumasagot ka na ngayon? Nakatikim ka lang ng konting grasya, lumaki na kagad ang ulo mo? Ma, hayaan niyo na muna magpaliwanag si Amelia. Hindi ko kailangan ng paliwanag ng babaeng to. Sapat na sa akin ang mga narinig ko sa labas. Roger, pakiusap. Maniwala ka naman sa akin. Maniwala man siya sa'yo o hindi, wala siyang magagawa sa sitwasyon mo ngayon. Nakatapa ka dito sa pamamahay ko, kaya ako ang may karapatan kung gusto kitang palayasin o hindi. Roger, mahal kita. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Huwag ka maniwala sa mga sinasabi ni Ma'am Pasita. Aba, walang hiya kang babae ka? Pinalalabas mo pa ngayon na ako ang sinungaling? Sa ating dalawa, sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao? Hampas lupa ka lang, tandaan mo yan! Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kailangan ko po ang trabahong to. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko po lahat ng gusto niyo, ma'am. Sinira mo na ang tiwala ko sa'yo. Ayoko madungisan ang pangalan namin dahil sa kalandian mo. Hala, sige! Alis! Aray, ma'am! Rico! Dito ka! Dito ka! Aray ko po, ma'am! Nakikiusap naman po ako sa inyo, ma'am. Kung gusto niyo pong hiwalayan ko ang anak niyo, hiwalayan ko po siya. Huwag niyo na po akong tanggalin sa trabaho. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag na huwag mo kong kakalabanin. Wala kang alam sa mga bagay na kaya kong gawin. Kung sinunod mo lang ang utos ko sa'yo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Aray ko! Umalis ka na dito! Ma'am Pasita!
Roger! Wala akong kasalanan. Maawa naman po kayo sa akin. Roger! Pumasok ka na! Tapos na ang palabas! Wala na po akong ibang nagawa, Papa Dudut, kundi ang tanggapin ang kapalaran ko. Kung hindi na nila gusto ang serbisyo ko ay tinanggap ko po yun kahit na mabigat sa dibdib. Nakakalungkot lang na wala akong kapangyarihan upang malinis ang pangalan ko. Pero ganun talaga ang buhay. Kung mahirap ka lang ay wala kang kakayanang labanan ng may kaya at may impluwensyang tulad ni Ma'am Pasita. Umalis po ako sa kanilang bahay ng mabigatang pakiramdam. Hindi dahil napahiya ako. Hindi dahil pinagbintangan ako. Kundi dahil hinayaan lang ako ni Roger na umalis. Ni hindi kami nakapagpaalam sa isa't isa. Hindi man lang kami nakapag-usap sa kung ano man ang mangyayari sa relasyon namin pagkatapos ng naganap na pagpapalayas, kung kami pa ba. O kasabay ng pag-alis ko sa kanila ay ang pagtatapos na rin ng relasyon naming dalawa. Papa Dudut, agad naman akong nakahanap ng bagong trabaho matapos akong mapalayas. Nakapasok ako bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Mas maliit nga lang ang sahod kumpara sa dati kong trabaho, pero nagpapasalamat pa rin ako na kahit papaano ay may kinikita pa rin ako sa pang-araw-araw para sa pamilya ko. May isang linggo rin kaming walang komunikasyon ni Roger, Papa Dudut. Pasimple ako noong dumadaan sa eskwelahan nila at nagbabaka sakaling magkita kami doon. Kapag may pagkakataon ay sumasadya rin ako sa bahay nila at mula sa malayo ay umaasa akong makita ko si Roger, pero ni anino niya ay hindi ko po nasilayan. Paubos na noon ang pag-asang pinangahawakan ko, Papa Dudut, nang bigla akong makatanggap ng liha mula kay Roger na pinahatid pa niya mula kay Aling Teresita. Nabuhayan ako ng loob nang mabasa ko na gusto raw niya akong kitain sa susunod na Sabado, 9:00 ng gabi, sa puno ng akasya kung saan siya nagtapat ng pag-ibig sa akin. Roger! Amelia! Akala ko iniwan mo na ako. Higpitan mo ang yakap mo sa akin. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para kausapin ka. Ako na rin ang humingi ng tawad sa mga ginawa sa'yo ni Mama. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap maiwan sa dilim? Ni hindi ko alam kung anong estado ng relasyon natin. Meron pa bang tayo? Bakit? Akala mo ba bibitawan na lang kita basta-basta? Hindi ako ganung tao, Amelia. Kapag mahal ko ang isang tao, ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban kita. Iniwan mo ako sa ere, Roger. Hinayaan mo lang ako na tapak-tapakan ng mama mo. Hinayaan mo lang na durugin niya ako gamit ang mga masasakit na salita. Alam mo kung ano pang mas masakit? Wala akong alam kung anong tumatakbo sa isip mo noong mga oras na yon. Natatakot ako na baka naniwala ka na sa mga binibintang niya sa akin. Natatakot ako na bigla mo na lang akong iwan dahil doon. Pasensya ka na. Masakit din para sa akin na makita kang inaalipusta ng sarili kong nanay. Pero kailangan kong gawin yun para sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka tanggap ni Mama para sa akin. Nung inamin ko sa mga magulang ko na magkarelasyon na tayo, hindi niya nagustuhan ang balitang yun. Alam ko na yun ang dahilan kung bakit kanya pinalayas. Ibig sabihin, hindi ka rin naniniwala sa mga bintang niya sa akin? Di ba sabi ko naman sa'yo na kilalang kilala na kita? Alam kong hindi mo magagawa yun. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Amelia. At kahit anong paninira ang gawin sa'yo ni Mama, sa'yo lang ako maniniwala. Hindi naman totoo yung mga yun, di ba? Hindi! Walang katotohanan lahat ang mga sinabi tungkol sa akin ni Ma'am Pasita. Pero ano yung sinasabi mong kailangan mong gawin para sa atin? Hinayaan ko si Mama na palayasin ka kasi may plano ako. Anong plano mo? Magtatanan tayo. Itatanan kita. Ha? Pero
Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Paano na yung pag-aaral mo? Paano ako? Ang pamilya ko? Parang hindi ko yata sila kayang iwan, Roger. Amelia, ito na lang naiisip kong paraan para maipagpatuloy natin ang pagmamahalan natin. Mahirap. Alam kong mahirap ang magdesisyon ngayon pero kapag hindi natin to ginawa, maraming tao ang kukontra sa pagsasama natin. Mahal mo naman ako, di ba? Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita, Roger. Pero parang masyado yata tayong nagmamadali. Hindi mo naman kailangan magdesisyon ngayon eh. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Sa parehong araw sa susunod na linggo, 11:00 ng gabi. Dito mismo sa puno ng akasyang to. Hihintayin kita dito. Kaya mo bang talikuran ng lahat? Kaya mo bang basta na lang itapon ang magandang buhay mo para lang sa isang tulad ko? Ikaw na ang buhay ko ngayon, Amelia. Kumpara sa pera, sa malaking bahay, sa magandang buhay, mas pipiliin kita sa lahat ng bagay na meron ako ngayon. Ikaw, kaya mo bang talikuran ng lahat para sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Roger. Natatakot ako. Paano kung hindi natin kayanin? Paano kung hindi pa tayo handa? Magtiwala ka lang sa pag-ibig natin, Amelia. Gagawin ko ang lahat para sa ating dalawa. Saan tayo pupunta? Anong plano mo kapag nakaalis na tayo dito? May kaibigan ako na may rest house dun sa lalawigan nila. Gagamitin ko ang naipon kong pera para makahanap tayo ng matutuluyan. Maghanap ako ng trabaho. Wala ka bang tiwala sa akin? Natatakot ako para sa'yo. Alam kong nasanay ka na sa marangyang buhay. Paano kung hindi mo kayanin ang mahirap na buhay? Alam kong sobrang mapangas tong gagawin natin. Pero naniniwala ako na kapag nagtulungan tayo, makakayanan naman natin lampasan lahat ng problema, di ba? Si Ma'am Pasita, paano kung mahanap niya tayo? Roger, natatakot ako sa kanya. Alam ko na kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa pamilya niya. Marami siyang koneksyon. Mahirap takasan ng taong maraming kakilala. Ako nang bahala sa kanya. Basta magtiwala ka lang sa akin katulad ng pagtitiwala ko sa'yo. Nagtitiwala naman ako sa'yo. Pero kailangan ko lang talagang pag-isipan to ng mabuti. May 1 linggo pa naman tayo para makapag-isip eh. Basta wag mong kalimutan ha. Sa parehong araw sa susunod na linggo, 11:00 ng gabi, dito sa tagpuan natin. Maghihintay ako sa'yo. Sa parehong araw sa susunod na linggo, 11:00 ng gabi sa Akasya na ginawa na naming tagpuan ay doon daw ako hihintayin ni Roger para sa plano niyang pagtatana namin. Noong una ay ayaw kong pumayag sa gusto niya. Biglaan kasi ang mga pangyayari at hindi pa ako handa noon na magbago ang buhay ko. Hindi ko rin inaasahan kay Roger na kaya pala niyang iwanan ang pamilya niya at ang buhay niya para sa akin. Ilang araw po akong hindi nakatulog sa kakaisip sa kung ano ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap po ang pumili sa pagitan ni Roger at ng pamilya ko. Pero gaya nga ng sabi ni Roger, yun na lamang ang tanging paraan para maipagpatuloy namin ang pagmamahala namin na pilit kinokontra ng iba. Maniwala kayo sa akin, Papa Dudut, na ayaw ko talagang iwanan ang pamilya ko noon, pero mahal ko na talaga si Roger at mas matimbang na noon ang pag-ibig ko para sa kanya kesa sa nararamdaman ko para sa aking pamilya. Mahirap ang pinili kong desisyon, Papa Dudut, pero iyon na po ang landas na pinili ko, ang landas na makasama si Roger. Dumating ang araw ng pagtatana namin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon habang palihim akong nag-aayos ng gamit na dadalhin ko. Bawat patak ng oras ay pabilis naman ang kabog ng dibdib ko. Pagsapit ng 11:00 ng gabi ay doon ko na nga po niyakap ang bagong buhay na aking kahaharapin. Nang masiguro kong nakatulog na ang lahat ng tao sa bahay,
ay tumakas po ako at dali-daling tinungo ang puno ng akasya kung saan ay inaasahan ko nang naghihintay sa akin si Roger. Pero Papa Dudut, pagdating ko sa puno ng akasya ay walang Roger na sumalubong sa akin. Naghintay po ako Papa Dudut. Sa pag-aakalang baka nagkaroon lang ng kaunting problema si Roger kung kaya't natagalan siya sa pagdating. Ang paghihintay ko ay umabot ng 1 oras, 2, 3 hanggang sa abuti na po ako ng bukang liwayway sa kakahintay. Hindi po ako sinipot ni Roger. Umuwi po akong dismayado at punong-puno ng katanungan sa isipan ko. May nangyari bang masama sa kanya? Nagbago na ba ang isipan niya? Mali ba ako ng nadinig na petsa? Hindi ko na po alam Papa Dudut. Mabuti na lamang at hindi pa ako nagpaalam sa pinapasukan kong trabaho. Kaya't may binalikan pa akong trabaho kinabukasan. Kinagabihan ay sinubukan ko pa rin bumalik sa aming tagpuan at umaasa. At nagbabaka sakali pero wala pa ring Roger na dumating. Nakisuyo ako kay Aling Teresita na magdala ng sulat para kay Roger. Pero nang mga panahong yon ay bigla na lang naging mailap sa akin si Aling Teresita na para bang pilit akong iniiwasan. Nagpabalik-balik ako sa eskwelahan nila sa pagbabaka sakaling makita ko siya. Pero para bang hindi ako pinagbibigyan ng kapalaran. Dahil maging doon ay hindi ko siya nakita. Dahil dito ay wala na akong iba pang pinagpilian kundi ang puntahan siya mismo sa kanilang bahay. Alam kong galit pa rin sa akin si Ma'am Pasita ng panahong yon. Pero naglakas loob ako para lamang makausap ang nobyo ko. Pero sa lahat ng taong pwedeng makita ng araw na yon ay si Ma'am Pasita pa ang humarap sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa amin? Ma'am, nagpunta po ako rito para kausapin po sana si Roger. Talagang ayaw mong tantanan ng anak ko, ha? Kahit sandali lang po, Ma'am Pasita. May gusto lang po akong itanong sa anak nyo. Wala dito si Roger. Hindi mo na siya makikita kahit maglupasay ka pa dyan. Bakit po? May nangyari po ba sa kanya? Ano bang pakialam mo sa buhay namin? Wala kang karapatang alamin at makialam sa buhay namin. Ang kapal ng mukha mo magpakita pa rito? Ma'am, kasintahan po ako ni Roger. May karapatan po akong malaman kung nasan siya. Aba, ang tayog naman ang lipad mong babae ka. Ano ngayon kung kasintahan ka ni Roger? Kasintahan bang matatawag ang babaeng hindi alam kung nasan ang nobyo niya? Hindi ko na po kailangan marinig ang mga insulto ninyo. Hindi na ako nagtatrabaho sa inyo para sikmurain ko pa ang mga pagdurog niyo sa pagkatao ko. Hindi rin po kayong ipinunta ko rito. Si Roger po ang gusto kong makausap. Pinagtataasan mo na ako ng boses ngayon? Saan mo napulot yung kakapalan ng mukha mo, ha? Ha? Huwag niyo nga po akong hawakan. Kung noon nilulunok ko lahat ng panlalait niyo sa akin, ngayon hindi na lang ako basta tatayo dito habang binabato niyo ako ng mga pang-iinsulto ninyo. Ang tapang mo, ha? Akala mo siguro ipaglalaban ka ni Roger, no? Tatapatin na kita. Kung ano man yung pinanghahawakan mo ngayon, bitawan mo na. Nasa ibang babae na ang atensyon ngayon ng anak ko. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Ayaw mong maniwala? Nasaan ba si Roger ngayon? Bakit ayaw kanyang harapin? Bakit hindi kanya sinipot? Magtatanan dapat kayo, di ba? Bakit nandito ka pa ngayon? Paano niyo po nalaman yan? Katulad ng sinabi ko sa'yo, wala ka pang alam sa mga bagay na kaya kong gawin. Tandaan mo, anak ko si Roger at hindi ko siya hahayaang mapunta lang sa isang malanding tsimay na tulad mo. Kung akala niyo wais na kayo, mas mautak ako sa inyo. Kung totoo man po ang sinasabi ninyo, iharap niyo po siya sa akin. Gusto kong siya mismo magsabi sa akin yan. Talagang inuutusan na ako ngayon ng isang hampas lupang katulong? Ang kapal ng mukha mong utusan ako! Gusto mong isampal ko sa'yo ang realidad? Binigyan ka lang ng konting pansin ng anak ko, akala mo ikaw nang nagmamay-ari ng mundo. Hoy! Bumalik ka na sa ilalim ng lupa! Wala kang mapapala sa paghahabol mo sa pangarap mo na simula pa lang imposible nang mangyari. Nagmamakaawa po ako sa inyo.
Iharap niyo po sa akin si Roger. Kung ayaw niya sa akin, magpakalalaki siya at sabihin niya mismo sa harap ko na tapos na po kami. Hindi ka na niya kailangang harapin. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo na wala na siyang gusto sa'yo. Pinagbigyan ka lang niya sa gusto mo. Hindi ka naman siguro umasa na magkakatuluyan kayo, di ba? Alam mo kung ano mas mabuting gawin mo? Maghanap ka ng trabaho. Maghanap ka ng lalaking mas nababagay sa'yo at mamuhay ka ng payak at masaya. Huwag mong ipilit yung buhay na hindi naman para sa'yo. Kung ayaw niyo po talagang iharap sa akin si Roger, pakisabi na lang po ito sa kanya. Hihintayin ko po siya. Maghihintay po ako sa tagpuan namin. Maghihintay po ako ng sagot. Gawin mo kung anong gusto mo. Wala na akong pakialam. Sinabihan na kita noon na walang mapapala sa iyo ang anak ko, kaso tinuloy mo pa rin ang kalandian mo. Tignan mo tuloy kung sinong naghihirap. Kayo lang naman po ang nagpapahirap sa amin eh. Aba, huwag mong isisi sa akin ang katangahan mo. Pakisabi na lang po sa anak niyo ang mga sinabi ko. Maiwan ko na po kayo. Maraming salamat po. Huwag ka nang babalik dito! Kapag nakita ko pa uli ang pagmumukha mo dito sa harap ng pamamahay ko, ipapahuli na kita sa mga pulis! Aaminin ko, Papa Dudut, na masakit ang mga salitang binitawan sa akin ni Ma'am Pasita. Para yung mga patalim na isinasaksak sa akin ng harap-harapan. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako nagpatinag. Hindi pa rin ako sumuko. Gabi-gabi ay bumabalik ako sa puno ng akasya. Sa parehong oras na lang pag-asang sisiputin pa rin ako ni Roger kahit na ano ang mangyari. Araw-araw din ako nag-aabang sa labas ng kanilang paaralan. May isang pagkakataon nga na umakyat pa ako ng bakod para lamang makapasok sa loob, pero nahuli rin ako ng nakabantay na gwardiya. Para na nga rin akong magnanakaw noon na palaging nagmamasid sa paligid ng bahay nila Roger, pero sa huli wala pa rin akong napala. Papadudod sa paglipas ng mga araw ng mga buwan ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang puso ko. Para bang bigla na lang nawala sa mundo si Roger at ni anong balita sa kanya ay wala na akong nasaga pa. Pinadala ba siya sa ibang lugar? Hindi ko po alam. Wala naman po akong kakilalang kaibigan niya para mapagtanungan. Nang panahong yon ay hindi na rin po nagtatrabaho sa kanila si Aling Teresita na siyang nagpasok sa akin noon para maging kasambahay. Lumipas ang isang taon ay lumipat na ng tirahan sina Ma'am Pasita. Ang dating bahay nila kung saan ay nakatago ang mga ala-ala naming dalawa ni Roger ay unti-unti nang niluma ng panahon. Wala nang tumira doon. Ipinagpatuloy ko pa rin ang buhay, Papa Dudut, at aaminin kong nahirapan akong kalimutan si Roger. Hanggang hindi nasasagot ang mga katanungan sa aking puso't isipan ay kailanman ay hindi ko kayang bitawan si Roger. Mabilis na dumaan ang 10 taon. Marami rin naman po akong nakilalang mga lalaki at sa katunayan ay nagkaroon din ako ng ilang manliligaw. Pero ni isa sa kanila ay walang nakapantay kay Roger. Wala sa kanila ang nakapagpatibok ng puso ko ng tulad ng ginawa ng dati kong kasintahan. Amelia! Ah, ikaw pala, Manuel. Busy ka ba? Hindi naman. Naglilista lang ako ng mga dapat bilhin para sa tindahan ko. Talagang sigurado ka na sa pagpapatayo ng tindahan ah. Oo, may konting ipon na naman ako para makapagsimula. Tsaka sawa na rin ako na mamasukan eh. Mabuti na rin yung magkaroon ako ng sarili kong tindahan para naman makapagpahinga na ako sa mga mabibigat na trabaho. Gusto ko rin kasing maranasan na sarili kong tinda yung binabantayan ko. Tama nga naman. Good luck sa plano mong negosyo. Hayaan mo, pag nagbukas na ang tindahan mo, sa'yo ko bibilin lahat ng kailangan ko. Salamat. Bakit ka nga pala naparito at tinatanong mo kung busy ako? Nagluto kasi ako ng kaldereta, napadami. Gusto sana kitang bigyan. Ito oh. Hala, salamat. Wow, mukhang masarap ito ah. Matagal ko na talagang gustong makakain ulit ng kaldereta. Inaral ko talagang lutuin yan.
Nabanggit mo kasi nung nakaraan na gusto mo ulit kumain yan. Ang sweet mo naman. Oo nga, matagal-tagal na rin nung huli akong makatikim nito. Huling beses nung nagtatrabaho pa ako kina Roger. Ayan na naman tayo sa pagbabalik tanaw mo sa nakaraan eh. Niluto ko yan para sumaya ka. Hindi para alalahanin mo yung mga nangyari sa nakaraan mo. Pasensya ka na ha. Halos lahat kasi ng mga masasayang nangyari sa buhay ko nanggaling lang sa iisang tao. Gaano ba kasi kakisig ang Roger na yan at hanggang ngayon hindi mo pa rin siya makalimutan? Hindi naman siya makisig. Payatot nga yun noon Pero alam mo kung anong nagustuhan ko sa kanya? Yung pagiging masiyahing tao niya. Yung tipong kahit pagod na ako sa trabaho pero kapag lumalapit siya sa akin, naaambunan ako ng pagiging positibo niya. Tuwing kasama ko siya, naipaparamdam niya sa akin na hindi naman pala ganun kasama ang buhay. Akala natin pinagsakloban na tayo ng langit at lupa pero hindi natin alam may mga bagay pa rin tayong pwedeng pagkunan ng lakas at inspirasyon. Yun ang naituro sa akin ni Roger, yung hanapin ang araw sa gitna ng bagyo. Kaya naman pala. Oh, anong kaya naman pala? Kaya naman pala kahit anong gawin ko, hindi ko mapantayan si Roger. Ang taas pala ng iniwan niya hindi ko tuloy maabot. Manuel, mabait ka namang tao Mabuti ang puso mo at alam kong magiging mabait kang asawa at ama sa magiging pamilya mo sa hinaharap pero hanggang kaibigan lang talaga ang maibibigay ko sa'yo Naiintindihan naman kita. Mahirap talaga kumawala sa unang pag-ibig. Mahirap kalabanin yun kasi alam kong lahat ng lalaking papasok sa buhay mo, hindi mo maiiwasang ikumpara kay Roger. Umaasa lang ako na sana balang araw makawala ka na sa nakaraan mo. Pasensya ka na, Manuel. Kung hindi ko kayang maibigay yung pagmamahal na hinihingi mo. Ayoko namang lokohin ka. Ayokong bigyan ka ng peking pag-ibig dahil mabuti kang tao. Umaasa rin ako na sana balang araw makahanap ka ng babaeng nararapat para sa'yo. Alam mo, palagi mo sinasabi na sobrang saklap ng mga nangyari sa'yo noon. Pero habang pinapakinggan kita tuwing nagkukwento ka ng mga nangyari sa inyo ni Roger, hindi lungkot ang nakikita ko sa mga mata mo kundi saya. Sobrang saya ng mga mata mo habang inaalala ang nakaraan nyo. Siguro nga nasabi kong masaklap ang nangyari kasi nga hindi kami nagkatuluyan ng taong minamahal ko. Pero tama ka, ang tinutukoy kong mapait na parte ng buhay ko, ang siya ring pinakamasaya. Nakakatawa, no? Yung taong nagbigay saya sa akin, siya rin yung taong nagbigay ng lungkot sa buhay ko. Kamusta na kaya si Roger ngayon, no? Hindi ko alam. Sana masaya na siya ngayon. Sana kontento na siya sa buhay niya. Sana nakamit na niya ang mga pangarap niya sa buhay nang hindi dinidiktahan ng ibang tao. Ikaw, masaya at kontento ka na ba sa buhay mo ngayon? Sa totoo lang, hindi ko alam. Minsan masaya, minsan kontento na. Minsan dinadalaw pa rin naman ako ng lungkot, ng pagsisisi. Marami pa rin katanungang bumabagabag sa akin ngayon Pero sa huli, wala naman akong ibang magagawa kundi tanggapin na naging kapalaran ko. Alam mo kung anong tingin ko? Tingin ko, hindi ka pa masaya. Tingin ko, hindi ka pa kontento. Hanggang ngayon kasi, nag-aantay ka pa rin Umaasa ka pa rin na darating siya. Tama ba ako? Ay, siguro. Siguro nga tama ka. Papa Dudut, 63 years old na ako ngayon at dalaga pa rin hanggang ngayon. Sa mga nagdaang panahon ay hindi na ako nakakilala pa ng lalaking kayang patibukin ang puso ko, katulad ng ginawa sa akin ni Roger. Siguro isa rin sa mga naging rason kung bakit hindi na ako nagkaroon pa ng ibang nobyo ay dahil hindi ko pa noon mapakawalan si Roger sa puso ko. Hanggang ngayon ay may parte pa rin ng puso ko ang umaasang balang araw ay matutupad pa rin ang pangako sa akin noon ni Roger sa puno ng akasya. Simula noong huli kaming magkita ay wala na po akong anumang balita tungkol sa kanya.
Sinubukan siyang hanapin ng apo ko sa kapatid sa Facebook pero sa libo-libo ng mga taong nagngangalang Roger sa social media ay nahirapan pa rin kaming hanapin ang kinakaroonan niya. Nakakalungkot lang na wala man lang akong litrato niya at tanging ang mga alaala na lang namin na natitira sa aking isipan ang pinangahawakan ko hanggang sa ngayon. Tuwing pumapatak ang petsa kung kailan sana kami magtatanan ay hindi ko nakakaligtaang bumalik sa puno ng akasya na nagsilbi ng isa sa mga alaala ko sa kanya. Doon ay nanumbalik ang matatamis at mapapait na alaala ng kahapon. Nakakalungkot lang Papa Dudut na 3 years ago ay tuluyan ng pinutol ang puno ng akasya para makapagpatayo ang lokal na gobyerno ng sariling establishment para sa aming lugar. Kasabay ng pagkawala ng naturang puno ay doon ko na rin po pinakawalan si Roger sa puso ko. Pinutol ko na rin po noon ang pag-asang darating din ang araw na magkikita pa kami. Kung tatanungin ninyo ako Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko sa buhay. Hindi ako malungkot na wala akong asawa at hindi ako nagsisisi na wala akong anak. Sa katunayan ay masaya nga ako na sa buong buhay ko ay isang tao lang ang minahal ko ng tunay. Minsan hindi may iwasang pumasok sa isipan ko kung ano kayang naging buhay ko kung sakali mang nagkatuluyan kami ni Roger. Ibang-iba siguro ngayon ang buhay ko kung sakaling ibinigay ng kapalaran sa amin ang pag-ibig na inaasam naming dalawa. Ngayon ay sari-sari store ko po ang pinagkakabalahan ko at isa sa mga pangunahing libangan ko na lamang ay ang makinig ng iba't ibang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa inyong programang Barangay Love Stories. Sapat na sa aking makita na masaya ang pamilya ko. Masaya na akong makita ang mga pamangkin ko at kanilang mga anak na payapang nabubuhay. Malayo sa dating buhay na dinanas ko noong kabataan ko. Dahil sa pagsisikap ng mga kapatid ko na makaahon sa kahirapan ay unti-unti ay nakaranas kami ng kaunting ginhawa. Hindi ko sinasabi na yumaman kami, sapat lang para hindi kami magutom. Ngayon ay pinapaubaya ko na lamang ang buhay ko sa Panginoon at naghihintay kung saan ako dadalhin ng tadhana. Umaasa na sa susunod kong buhay ay muli kong makita ang lalaking minsang nagbigay ng saya sa aking nakaraan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Amelia. Minsan ay may kanya-kanya talaga tayong paraan kung papaano ang mag-move on mula sa mga relasyon nating hindi nag-workout. May mga taong isang buwan pa lamang ay nakakahanap na ng bagong mahal. May ilan namang katulad ng kabarangay nating si Aling Amelia na inabot ng hindi lang taon kundi dekada bago natanggap na wala na talaga silang pag-asa ng kanyang minamahal. Gayunpaman ay maikli lang ang buhay mga kabarangay at sana'y huwag nating pagkaitan ng puso natin na makahanap ng panibagong pag-ibig. Akala lang natin mahirap pero kapag pinagbigyan natin ang puso nating magmahal muli, tiyak na makakahanap din tayo ng taong para sa atin. Hindi man ito katulad ng ating first love, pero at least ay makakatanggap pa rin tayo ng true love. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! 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 Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.